Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Batang Maynila Toys po. Ngayon, pag-usapan natin itong bagong issue na naman dito kay kay Mr. Bantag. Nung nakaraan, yung hukay sa bilibid eh. Nasabi ni General Katapang yung daw ay ginagawang treasure hunting. Pero pinagpilitan ni Mr. Bantag na hindi yung treasure hunting. Ang pinapatayo niya raw ay swimming pool. Yung malalim na swimming pool. Kasi siya raw ay scuba diver at gusto niyang mag-scuba dive dyan po sa bilibid. Ayun po yung issue nung nakaraan. Pero ngayon ito mga kaibigan, panibagong issue. Meron daw di umano na Bilibid Zoo. O diyan po sa loob ng compound ng NBP, ng New Bilibid Prisons. At dito raw mga kaibigan, merong mga kabayo. Ang dami raw kabayo, 15. At 10 manok na panabong at meron pa daw sawa mga kaibigan. At ito naman si General Katapang, lakas din mang-asar. Ang sabi niya, kung sino man daw may-ari nung kabayo, ikinantahan niya. Ang kanta niya yung ang kawawang cowboy. May baril, walang bala, may bulsa, wala namang pera. Sinabi ni General Katapang, lakas din mang-asar nito eh. Kaya nagagalit sa'yo si Mr. Bantag eh. Lakas mo mang-asar eh. At merong preso nagsabi na yung mga kabayo na yun ay pag-aari ng 2 tao. Una kay Mr. Bantag at yung isa kay Chaklag. Chaklag ba yun? Chaklak. Basta yung pong spokesperson ng ng Bureau of Corrections. At dito nga sa kuha dito sa picture, meron pong litrato itong si Mr. Bantag. Ito po ay kuha noong 2020. So 2020 pa, talagang marami na palang kabayo dyan sa loob ng NBP compound. So yan po yung mga kabayo. Ang dami po niyan eh. 15 po yung kabayo dyan eh. At yan mga kaibigan, yung mga manok, 10 manok daw po yan, 10 manok na panabong na may sari-sariling mga kubol. May sari-sariling kubol daw yung mga manok na yan eh. Ayan, meron pang di ba pag puti talisain? Meron pang ganyan, talisain. Ayan, parang parang farm. Parang naniniwala na tuloy ako sa sinabi ni Presidente Marcos eh. 'Di ba? Parang nagtayo ng ng kingdom o ng kaharian itong si Mr. Bantag diyan sa Bilibid. 'Di ba? Sabi ni Presidente Marcos. Ayan biruin mo, nag-alaga ka ng 15 kabayo nandiyan po sa loob ng Bilibid. At ito raw mga kabayong ito mga kaibigan ay naipasok nung panahon ng pandemya. Kung kailan mahigpit ang seguridad dyan po sa New Bilibid Prisons, doon naman sinamantala na naipasok itong mga kabayong ito. At hindi lang pala kabayo, meron din palang mga baka. Nung panahon na pinasok ito, may mga baka. Pero ngayon wala tayo nakikitang mga baka eh. Baka naman nakatay na. O yan Ito mga kaibigan, na-discover daw to. Kasi nung nag-tree planting daw, itong sila General Katapang, narinig niya na may tumitilaok na manok. Kaya ang ginawa niya, pinuntahan niya, tiningnan niya. Sabi niya, nag-aalaga pala kayo ng manok dito. O yan, mga panabong yan, mga kaibigan. Talikod na ako, biglang tumilaok yung mga manok. Ay, sabi ko, may manok rin pala dito. Nag-aalaga pala kayo ng manok. Sige nga, tignan ko nga. Pagpunta ko, kanya-kanyang kubol yung manok. Mga panabong pala. Texas. At ito naman yung sawa. May sawa daw na nakalagay doon sa ilalim ng Director's Quarters. O yung Director's Quarters, yan po yung pinag-i-stayan ng dating Bucor Chief. So lumalabas, meron siyang alagang sawa. At base rin dito sa balita, nung tiningnan daw nila yung mga record nung pagpasok nitong mga hayop na to, wala po silang nakitang record. Ibig sabihin, itong mga pumasok na mga hayop, hindi po naka-logbook, hindi po naka-report, hindi po naka-document. Kumbaga, pinuslit lang at hindi na po nila ni-record dyan sa logbook ng mga pumasok dyan po sa loob ng NBP compound. At sabi ni General Katapang, bawal po yan. No? Kung personal mong alaga yan, hindi mo dapat yan dinadala dyan sa prison facility. Kasi unang-una, hindi naman daw ito pinakikinabangan ng ahensya ng gobyerno na itong ang Bureau of Corrections. So pag sarili mong mga gamit, sarili mong pag-aari, dapat hindi mo nilalagay dyan
sa pasilidad na pag-aari ng gobyerno. So ayon kay General Katapang, bawal po yung ginawa ni Mr. Bantag. O kaya naman ayon kay General Katapang, pagpapanagutin niya yung mga correctional officers na sangkot dito sa pagpasok nitong mga hayop na ito. At ito, mapapakinggan natin yung sinabi ng inmate kung kanino itong mga hayop na to. Ano yan? Yan mo, dalawang tao yan sir eh. Kanina. Nagtaklat. Siya na? Civil po. Kontak. Okay, so yon, narinig natin ang may-ari daw ng mga kabayo ay itong si Mr. Bantag at itong si Mr. Chaklag. At ito, so itong picture na to nagpapatunay na kay Mr. Bantag yung kabayo. Ito po ay kuha noong 2020 at talagang nag-post pa itong si Mr. Bantag diyan sa harap mismo ng opisina ng Bucor. At ito matindi pang aligasyon na sinabi nitong inmate na to. Ito kung mapapansin niyo naka-brown. Ito po ay nasa minimum security compound kasi nandyan po malapit yung mga kabayo sa minimum security compound. At ang sabi niya na ipinasok yung mga hayop nang hindi nila alam. Kumbaga sila lang yung mga opisyal lang na nakakaalam. At alam nyo ba mga kaibigan, yung mga manok, ginawa nilang negosyo. Meron pala silang parang lumalabas na sariling online sabong. Oh, ayan po yung sabi nung inmate at pumupusta pa sila mga kaibigan, 1,500. So talaga namang nagkaroon pa ng negosyong online sabong diyan sa Bilibid. Aba matindi. O ayan mga kaibigan, yung mga lumalabas na mga panibagong issue dito sa sa Bilibid. At ito naman si Gabriel Chaklag. Ito nga po yung spokesperson ng Bucor. Inamin naman niya na yung ibang mga hayop doon ay kanya kasi binili nga daw niya nung kasi may mga may-ari nung dati paalis na ata kaya siya na ang bumili. At ito si Chaklag nagrereklamo bakit daw pati ba naman yung hayop gagawing issue ni General Katapang. At ito mga kaibigan yung pakinggan natin yung yung rest back. Yung rest back ni ni Mr. Bantag. Ay nagdadamo, pero si Katapang nagdadamo ng marijuana yata. Dalan, lahat, tanim kubol, tanim kabayo, kabayo, pati kabayo. Nababaliw na talaga sila, no? Yung sinasakyan kong malaking kabayong yon regalo sa akin nung birthday ko pa 2 years ago yata. Pinag-chip-inan ng mga tauhan ko yon. So ano bang gusto ni Katapang? Gusto niyang tapahin? Tapahin na niya. Talagang nag-aasara na itong dalawa no? At pero ang sabi ni Mr. Bantag, kaya naman may kabayo kasi ginagamit niya raw yung pang patrol. Kasi malaki po yung compound Totoo po yan, malaki po yung NBP compound bago ka makarating dun sa sa minimum, sa Sampaguita. O yan, malayo po yan. Kaya style na raw, yan, ginagaya niya yung style ng iba na ang ginagamit pang patrol kabayo. At ito, natanong si Mr. Bantag kung para saan daw yung sawa. Ano raw ang gagawin niyang sawa? Ito, pakinggan niyo yung sagot ni ni Bantag. Anuhin mo daw yung sawa, sir? Di sana, kisin siya. Narinig nyo? Lakas din mga asar talagang nag-aasaran itong dalawa na to Pero mo, ano raw gagawin dun sa sawa? Sana raw lingkisin ito si General Katapang. Nako, talaga tong dalawa na to. Tatawa ka na lang talaga sa nangyayari. Hindi ko na kontrolado yung mga ganon. Nila ng Katapang. Akin lahat yun. Ang luwag-luwag niya, 300 hectares. Kung mayroon nagtatago doon at ng manok, anong alam ko doon? Hindi naman ako nagsasabong. So yan mga kaibigan, ayan po yung panibagong issue na kinaharap ni Mr. Bantag. At ito'y nadiskubre ni General Katapang dyan po sa compound ng New Bilibid Prisons. No? Eto, sabi ko sa inyo, natatawa na lang tayo sa mga nangyayari. Nung una, swimming pool. Ngayon Bilibid Zoo, mga kaibigan. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay, mali, ganyan pala.